Ayun, eto Fred yung continuation nung ginawa natin, yung part 1 na ASA. So kung mapapansin mo, ang ginawa natin noon is simula lang dito lang, hanggang dito lang yung nagawa natin. Pag nagping tayo from PC1 papunta dito, yan, successful. Eto, pagpunta dito, successful. Papunta dito, successful. So yung inside network lang yung successful, papunta sa interface GI1 dito sa interface na to. Yan lang yung successful. Pero pag nagping tayo papunta dito, papunta naman dito sa interface na to, hindi tayo successful dyan. Yan, papunta dito. Dapat kasi makakatagos tayo dyan, pero yung ginawa natin is hindi pa, kasi kulang na nga tayo sa oras. Ngayon, para makatagos tayo dito, ang gagawin natin, magnanat tayo from dito. Ito yung inside network natin, ito yung outside network natin sa NAT. Gagamit tayo ng NAT dyan, NAT, para makatagos siya dito sa 10.10.7.2 dito, para siya makatagos dyan. Gagamit tayo ng NAT. Ngayon, gagawin natin yung sa GUI ng ASA. Diyan tayo gagawa ng configuration. So yun, umpisa na natin. Pakita ko lang sa'yo from PC2, pag nagping tayo sa 10.10.6.1 successful. From PC1 PC2 yan. From 7.2, pansin mo, timeout. Kahit sa ang PC dyan, sa tatlong yan, pag pining mo itong si 2, timeout, kasi hindi tayo makakalabas dyan hanggat walang configuration ng NAT. So yun, i-configure na natin siya. So dito natin siya i-configure sa ASA natin. Slow. Tayo natin slow kasi. Try lang natin slow kasi. Ayan, eto, naka-up na yung ating ASDM na GUI. Kung mapapansin mo, ayan, in-up ko rin yung ating CLI. Pag nag-show run ako dito, mapapansin mo, ito yung internet gigabit 1 natin. Ito yung inside network natin. Kung mapapansin mo, ito gigabit 1, 100 yung security level natin, 6.1 yung IP address natin. Ito siya. Ayan yun. Ito siya, 6.1. Ito siya. Ayun. So, ang gagawin natin, nung una, dito tayo nag-configure sa CLI. Ngayon, dito naman tayo sa GUI magko-configure. I-enable natin yung Gigabit 0. Saan ba siya si Gigabit 0 nakakonect? Ito siya. Papunta siya sa router 1 natin. So, yun. Enable natin siya. Edit natin siya.
Interface. Ano bang interface natin dyan? So, outside yan, di ba? Outside. Ang outside, pag outside siya, 0 ang security or less than 100. Kasi, di ba, ang 100, yun yung secure. Pag nag-less than ka sa 100, ibig sabihin, hindi na siya secure. So, enable natin yung interface. Anong IP address ang ilalagay natin dito sa IP address? So, 10.10.7. Anong IP niya? 7.1. Ito siya, 7.1. So, .1. Anong subnet niya is 255.255.255.0. So, yun. Description niya, outside network LAN. So, yun. Pag in-okay ko siya, okay. Eto. Pag in-apply ko siya, makikita nyo yung command dyan. Ayan. Ayan yung command sa CLI. Interface gigabit 0, no shutdown, description, name if, security, IP address. Yan din yung ginawa natin kung magsi-CLI tayo. Same lang, configuration. Tayo nyo lang. Okay, save nyo lang. Save. Ayan, right mem. Yun din yan, para din kayo nagko-configure niyan sa CLI nyo. So, kung mapapansin nyo, lumalabas yung yung command yan. By default, hindi yun naka-configure. So, may sa tools dapat ititik nyo to sa preference. Ito, communication, preview commands before sending them to device. By default kasi hindi naka-check yan. So, dapat i-check nyo. So, yun. Meron na tayong configuration ng interface natin papunta sa router 1. So, ang gagawin natin, punta tayo sa router 1. Configure muna natin yung IP niya. Para maping natin mamaya. Lalagyan din natin ng IP. Kasi, dun sa una, hindi natin nalagyan ng IP. Configure natin yung router 1 natin. Int fa0/0 no shot. IP add 10.10.7.2 255.255.255.0 to show IP in brief. So yun, up na siya. So yun, good to go na yung router natin. So yun. Ngayon, kung mapapansin mo, controller tayo, CMD ping.10.10.7.2. Ayan, si 2 wala. Kahit dito sa PC ko, si .2 wala. So, pinakita ko lang sa inyo na wala. Ngayon, para lumusot tayo dyan, ito nga pala, ito, explore lang natin ng konti. Ito yung static routing. So, kung mapapansin nyo, di ba, nag-static route tayo papunta sa 6.2 interface natin. Ayun siya.
6.2. Dito from here nag static route tayo dito, ayan siya. Diyan kayo pwede maglagay ng static route, yan dyan. Ito, ayan, OSPF, RIP, EIGRP. Kung may mga configuration kayo yan dyan, makikita nyo dyan, explore nyo na lang. Yan. Yung NAT natin dito natin gagawin. Firewall, sa firewall. Under siya ng firewall eh. So gagawa tayo dyan ng NAT rule para makalabas tayo papunta dun sa 7 dot papunta dito sa 7.2. Gagawa tayo ng NAT rule. So sa NAT rule, punta tayo ng add object. So ano bang gusto natin makalabas papunta doon? Pwede kasi maging specific tayo. Kunyari si 10.10.2.0 lang na subnet. Ano bang subnet to? Management VLAN. So yan, yung management bilang lang gusto natin makatagos. So network from 10.10.2.0. Anong MAC address niya? 255.255.0. Management inside to outside. So ayan, management inside to outside, yun yung description natin. Gamit tayo ng dynamic path hide. So papuntang outside siya. So click natin yung outside para double click nyo lang yan. Dapat mabalidate yan dito sa address. Okay mo. Edit mo na. Click nyo yung advance. So inside papuntang outside. Okay. So okay. Ngayon, kung mapapansin mo, hindi pa mapiping yan. Wala pa yan. May gagawin ka pa na isa. Sa security policy, magkikreate ka din dito. Kasi by default, yung ICMP natin is naka-disable. So interface, global policy, management inside to outside. Depende sa inyo yan kung anong gusto nyo gawin, pero yan yung description na gusto ko. Default traffic inspection, tick nyo yan. Next, eto dito i-configure nyo yung ICMP, HTTP, ICMP error, yan, yan, option, yan, yan. Yan, yung iba depende sa inyo. Finish nyo lang, apply nyo lang yan. Ayan, ito yung command yan, oh. Ito yung kung sa CLI natin gagawin. Yan yung command: object network management VLAN, subnet, description, not inside, outside dynamic, class, global, match, default, blah blah blah. Send nyo lang, save natin, right mem. Subukan ngayon natin i-ping.
10.10.7.2. Ayun, kita nyo, buhay na. So, ibig sabihin, yung kaninang PC natin na ito, tumagos na siya, lumusot na siya, papunta dito, sa 2. So, yun. Nakakalusot na. Pero, si PC2, kung mapapansin nyo, hindi pa rin siya nakakalusot. So, kung gusto nyo makalusot siya, ganun uli, gagawa uli kayo ng nut rule, or pwede nyo namang i-edit tong nut rule natin, edit nyo siya. Pwede mo siyang sabihin 0.0.0.0 papunta lahat sa any, kumbaga lahat pwede siyang lumusot. Okay, apply mo siya. Okay, susubukan natin. Ayun, lumulusot siya. Ang ano dito, pwede ka kasing mag-rule kung ano lang yung gusto mong palusutin. Depende sa gusto mo, sa demand ng network na gusto mo. So yun, yan. Ngayon, sa device setup, interface, alam nyo na yan, yung mga interface natin. Dito kasi pwede kang mag-create ng sub-interface. Ayan. Interface. Ayan. Pwede kang mag-create ng VLAN ID, sub-interface. Ayan. Security, kung ano din. Ayan, dyan. Since hindi naman natin ginamit pa yan, so hindi natin gagamitin. Kumbaga, sub-interface ng Gigabyte Ethernet 0, tapos may VLAN siya, ganyan, parang gano'n. Ether channel, kung saan pwede kang gumamit ng ng maraming interface. Iba-bundle mo siya. Ano pa ba? Ayan, ito hindi ko pa alam to eh. Mga VPN, remote access, server group, yan, local user. Ito, local user. Dito, kung mapapansin nyo, ito, sample lang ko kayo. ESA. Gawa tayo ng local user dito. Kasi 'di ba may Android tayong local user. So username Elmer. Hindi. Pregi. Ba? Pregi. So password Cisco. So kung mapapansin mo diyan, pag nag-create ka, dito 'yan lalabas. Ayun refresh. Okay. Ayan. Yan. Ayan is yan, local database ng natin. Ng ating ASA. Ngayon, pwede ka kasi ng radius diyan, radius server, kung saan i-authenticate niya yan via Active Directory mo. Kung may AD ka, pwede mong ipa-authenticate yung pag-access dyan via yung using yung AD account mo. Pwede yun. Pwede rin sa VPN. Ayun. Pero hindi ko pa natatry. Ayun. Pero sa training, dun sa mga video na napanood ko, pwede yun. Ano pa? Ayun, Telnet
at saka RSA. Ayon sa certificate management, yan, pwede kayo mag-create dito ng certificate, issue, ganyan, identity certificate, local security certificate, yan, pwede kayo mag-create yan. Pero hindi ko pa rin natatry yan, explore ko pa rin yan. Pero yan yung certificate na kung saan pwede kang mag-create. Ano ba? Local user, server group. Ito sa management licensing, yan, activation key, yan, activation key, dyan nyo pwede activate yung license nyo. Dito sa management, eto, management, dito kino-configure yung, di ba, nagte-telnet tayo at saka SSH, dito yan kino-configure. Kung mapapansin mo, teka, ayan, configure muna tayo. Add tayo, telnet. Gusto ko ang mag-telnet lang sa akin ay, ang gusto kong makapag-telnet lang sa akin si 10.10.2.0. Subnet mask niya is 255.255. Yan. So apply ko siya. Telnet, ayun yung ano, yung command. So yun. Tapos user dito sa, ayan, eto sa AAA access, i-configure yung telnet, yung local yung gagamitin niya. So apply nga natin, subukan natin. Ayan, authentication. Subukan natin mag telnet. Inimess nga natin yan. I-telnet natin si 10.10.6.1 kasi hindi naman naka-configure yung 1 yung 2 na telnet natin, di ba? Error. Bakit error? So sige, configure na rin natin yung SSH. So HTTP. Yan. Natin yan. Balik tayo sa ASDM. Dagdag tayo na dito SSH. Pala inside 10.0. Edit natin to.
Kasi hindi naman siya outside, inside naman yung magte-telnet. Mali ako. Ayun yung command yung pinakita natin kanina, Cisco login. So tingnan nyo natin. 10.10.6.1 serve and summary network connection. Network connection, bakit? .10.10.6.1 telnet. Ayun, Cisco. Cisco. Show run. Ayan, pasok na siya, di ba? Sa telnet pasok. Yung isa SSH. 10.10.6.1. Trip key RSA generate RSA modulus 2048. Ayan, kung hindi nyo siya matelnet, i-try nyo i-crypto generate kasi yung kung hindi nyo siya ma-SSH, i-try nyo i-dagdag yung command na yun dito kasi nagpo-provide siya ng cert na parang iba-validate niya yung key, cert key dito. Hintayin lang natin. Natin, mabagal siya. Mabagal. Yung ASA na yan yung live din na kung ano yung nakikita nyo dyan. Yan din yung GUI na makikita nyo sa tunay na ASA device. So, ayun nga, mas maganda din naman na mapamilyar tayo sa mga interface at saka GUI niya. At the same time, yung mga commands na pwede natin magamit. Ayun lang. Tagal. Siya kasi yung mataas na bits. Ayun, subukan natin ulit. Refresh natin. STM.
token nga natin ulit. 10.10.6.1. Ayan, nagko-connect yan. Ayan, eto yun. The server host key is not cached in the registry, so you have no guarantee that the server is the computer you think it is. The server's RSK key fingerprint is SSH, RSA, blah 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 blah. You trust, hit yes. So, yun. Ayan. So yun, telnet natin na SSH. So yun siya. So yun, telnet natin na SSH. Ano pa ba? Itong alam ko dito. Ito, any yan Ibig sabihin, lahat ng bilan ko sa network papasok. Ano pa ba? File access, hindi ko pa kabisado yan. Monitoring, ayan, makikita nyo. DHCP, dynamic access, this inside outside. VPN, routing, properties, logging, enable logging, send. Ayun. Yan, lagging. So yung mga ma-access, ganyan. Yan, makikita nyo dyan. Isang tool din kasi yan para makikita nyo. Monitoring. Device setup. Mga sa network yan kung paano yung configure firewall. Rules. At authentication rule ng rule. Hindi ka pa kabisado yan. Ano po ba? Ayun, yung palang kabisado ko Magre-review pa uli ako. Access, AA access. Ayun, SSH. Ito. Nasaan yung banner dito? Meron dito yung banner. Device setup. Meron dito banner. Hanapin natin. Route maps, prefix rule. System time yan. Kung paano nyo clock. Yan. Kung paano nyo babaguhin yan, dyan nyo babaguhin. NTP kung nagsisync sa internet. Saan ba yun? Ito, URL filtering server, WebSense. Kung alin yung gusto nyong
i-block, bla bla bla, ganyan. Threat detection, parang kung ano yung ang virus detection yan eh. Unified communication sa phone, anti-spoofing, certificate, fragment, access list manager. Nasaan yan? Connection profile, certificate management. Kita mga key sa VPN. Email. Ito, dito, ano yan, kung may exchange email kayo, ayun, kung saan siya magsisend ng mga logs, mga mga logs, events. Group LDAP. Ito, user account. No. Monitoring ng interface, VPN. Ayan, at least meron na tayong basic knowledge at saka ayun, pwede nyo na siyang i-explore. Nakikita nyo na yung kung anong laman ng ating ASA. Ayan, Cisco ASA, hostname Andrew ASA. Ayun. Ayun. Nag-e-error na po ang ating ASDM dahil sa bigat ng process. Stop muna natin itong logs. Pero yun, ayun, yun kasi sobrang talagang bagal ng PC ko.
Ang lakas kasing kumain talaga ng GNS3 at saka ng eto na lang, kita nyo 1 gig na ang kinakain memory nito. Ayan, di mo, 1 gig na. Etong machine pa na to, itong virtual box na to, 1 gig din. May router pa tayo, may mga switch pa tayo. So muskila, katir. So yun, i-continue na lang ninyo at saka explore nyo na lang kung para yun. Thank you at sa susunod ulit.